Okay, pag-isipan natin to. Isang kaharian? Ano agad ang pumapasok sa isip mo? Sigurado ako mga malalaking kastilyo, korona, mga ganyan, di ba? Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang kaharian na sikreto at mas malapit to sa atin kaysa sa inaakala natin? Tara, alamin natin ang misteryo na to. Ayan na nga, di ba? Pag sinabing kaharian, automatic ito yung picture sa isip natin. Matatayok na pader, isang hari na nakaupo sa trono, at syempre, isang malakas na hukbo na handang-handa para sa laban. Well, ganyan na ganyan din ang iniisip ng mga tao noon. Kasi nung mga panahong yun, may isang balita na kumalat, parang isang malakas na anunsyo na narinig ng lahat. Malapit na ang kaharian ng langit. Sobrang exciting, di ba? Para sa kanila, ibig sabihin nito, may darating na isang napakagaling at makapangyarihang hari para ayusin ang lahat. Pero teka lang, medyo iba pala ang plano ni Jesus kasi lahat ng inaasahan ng mga tao, yung hari sa trono, yung malaking hukbo, yung kitang-kitang kapangyarihan, sabi niya hindi raw ganon. Ang kanyang kaharian daw nagsisimula sa paraang tahimik, hindi mo makita kasi nangyayari to sa loob mismo ng puso. Grabe ang layo sa inakala nila, no? Dahil diyan, yung mga tao, lalo na yung mga leader ng relihiyon, medyo nainip na. 3 taon na mahigit silang naghihintay, pero wala pa rin silang nakikitang kahit anong palasyo o sundalo. Kaya tinanong na nila si Jesus, "Teka muna, kailan ba talaga darating yung kaharian na sinasabi mo?" At dito na binigay ni Jesus yung pinakasusi sa buong misteryo. Ang sabi niya, narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Wow, yun pala yun. Biglang nagbago lahat ng pananaw. Hindi pala ito isang bagay na hahanapin mo sa labas, kasi nagsisimula pala ang lahat sa puso natin. Pwede mo bang i-imagine kung gaano to nakakalito para sa kanila? Isang kaharian na hindi nakikita? Na nasa loob lang ng tao? Ito ay isang konsepto na talagang bago, at kung yung karamihan nalilito. Paano pa kaya yung mga laging kasama ni Jesus, yung mga kaibigan niya, yung mga disipulo? Ayan. Siguro isipin natin, sila sigurado gets na nila yan. Pero ang katotohanan, kasing lito rin nila ang lahat. Alam mo, parang may takip ang mga mata nila. Araw-araw nilang kasama si Jesus, pero hindi pa rin nila lubusang makita yung tunay niyang pagkahari. Kasi ang nakikita lang nila ay yung pagiging ordinaryong tao niya. Masyado kasi silang nakafocus doon sa ideya ng isang hari dito sa lupa, kaya yung totoong kaluwalhatian na gusto niyang ipakita, yung espiritual, ay hindi nila napapansin. Nung bandang huli, sila mismo ang nakarealize. Sabi nila sa sarili nila, yung sarili pala nilang mga pangarap, yung mga idea nila ng isang makapangyarihang kaharian, yun pala yung naging harang kaya hindi nila maintindihan ang totoong misyon ni Jesus. So, kailan nga ba dumating yung moment nila? Yung parang, yun pala. Hindi to nangyari agad-agad. Pagkatapos po umakyat ni Jesus sa langit at sakalang dumating yung banal na espiritu para tulungan sila. Doon pa lang, para bang may nag-flick na switch sa isip nila at biglang naging malinaw ang lahat. At ito yung naging proseso para sa kanila. Unang-una, naalala nila lahat ng sinabi niya. Pangalawa, nabuksan ang kanilang mga isipan. At yung mga kasulatan na dati nilang binabasa, parang naging bagong libro sa kanila. At sa wakas, naintindihan nila kung sino talaga siya. Para silang nagising mula sa isang napakahaba at nakakalitong panaginip. At doon nila naintindihan na ang kahariang ito ay hindi tungkol sa pagpapalit ng mga gobyerno o pagpapatayo ng mga gusali. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mga tao mula sa loob. Okay, ang ganda ng kwento. Pero anong kinalaman yan sa atin ngayon? Sa panahon natin, ano ba ang itsura ng isang kaharian na nasa loob mo? Alam mo, ang paglago ng kahariangan nito ngayon, hindi yan dahil sa mga batas o sa pagiging sikat. Ito ay isang tahimik at personal na bagay. Nagsisimula ito kapag nagiging mas mabait tayo, mas mapagpatawad at mas totoo sa ating kapwa. Kapag unti-unti tayo nagiging katulad ni Kristo. At dito talaga yung pinakamalaking pagkakaiba. Yung mga kaharian kasi dito sa mundo, naglalaban-laban yan para sa kapangyarihan. Pero yung kanyang kaharian, iba ang paraan ng pagkilos. Binabago nito ang mga puso ng tao, isa-isa. So, yan ang pinakamahalagang tanong para sa ating lahat. Hindi lang ito isang kwento mula sa nakaraan. Ito ay isang tanong para sa iyo ngayon.
Kung ang kaharian ay nagsisimula sa puso, anong klaseng kaharian ang itinatayo mo sa loob mo araw-araw?